Nang inilalagay ko ang mga bagong hugas na gulay sa basket, ang aking mga kilos ay tila napakabagal na parang huminto ang oras sa pamilyar na kusinang ito. Alam ko na ang sasabihin ng aking asawa at alam ko na rin ang isasagot ko. Sa bahay na ito, ang sweldo ni Marco na nagkakahalaga ng 215,000 pesos ay laging may iisang patutunguhan, ang hindi mababagong lugar na iyon. Ipinadala ko na kay Mama, mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay naging kapansin-pansing mahina. Ganyan naman lagi, di ba? Tumawag si Mama. Kailangan daw ng pambili ng gamot ni Papa at kailangan ding maghanda para sa kasal ni Mia, yung pang-abuloy. Ako ang panganay, kaya kailangan kong maging dutiful sa kanila. Mahal, sabi ni Mama, para raw sa ginhawa natin pagtanda natin, mas mabuting siya ang humawak ng pera, kaya ipadala ko raw lahat sa kanya. Mahaba ang paliwanag ni Marco. Sinubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang ginawa, ngunit sa akin, ang lahat ng ito ay parang isang lullaby na walang kabuluhan. Ano ba talaga itong pagiging dutiful na nagdudulot na ang asawa at anak ay mabubuhay sa maliit na kita mula sa aking side hustle habang ang buong suweldo niya ay ibinibigay sa kanyang ina? Ano bang klasing utang na loob ito na nagpapahirap sa amin na hindi man lang kami makabili ng disenteng gatas at matinong damit para sa aming anak? 215,000. Ito ang buwanang kita ng isang project manager at ang bigat ng pananagutan sa isang pamilya. At ang pera na iyon, sa sandaling iyon, ay muling nagdiretso sa vault ni Mamang Celia. 1 taon o kahit kalahating taon lang ang nakalipas, hindi ko ito matatanggap. Sumisigaw na ako. Tatawagin ko si Marco na walang gulugod at si Mamang Celia na walang kabusugan sa kanyang pagnanasa. Ngunit ngayon, hindi na. Nauubos na ang enerhiya ko para sa walang saysay na pagtatalo. Ngumiti ako. Hindi niya nakita, ngunit naramdaman ko kung gaano kalamig at kasindak-sindak ang ngiting iyon, ang ngiti ng isang babaeng nagpasyang tigilan na ang pakikipag-away sa salita at kumilos na. Ipinadala mo na pala kay Mama. Magaling, yan. Mas panatag na ang loob mo dahil nakatupad ka sa iyong tungkulin. Ang aking kalmado ay tila mas nagbigay ng shock kay Marco kaysa sa isang malaking pagtatalo. Sofia, hindi ka galit? May pagdududa sa boses niya. Alam kong hindi maganda ang pakiramdam mo, pero bakit ganyan ka magsalita? Bakit naman ako magagalit? Agad kong pinutol ang kanyang pagsasalita. Pera mo yan, at tama lang na gawin mo ang gusto mo. Kung masaya ka at nakatupad ka sa iyong utang na loob, ayos na sa akin. Wala akong opinyon. Kinuha ko ang kutsilyo at nagsimulang hiwain ang mga gulay. Ang tunog ng kutsilyo sa cutting board ay lumikha ng isang manhid at regular na ritmo. Parang kakaiba lang, patuloy ni Marco, tila sinusubukan akong basahin. Dati kasi, kapag ganito, aabutin ka ng ilang araw na masama ang loob at ayaw mo akong kausapin. Ha? Tumawa ako ng bahagya. 3 taon na tayong kasal. Sa tingin mo ba, inosente pa rin ako? Para isipin na mababago pa kita o si Mama? Pinili mo ang daan mo at iginagalang ko yun. Ang importante, komportable ang loob mo ngayon, di ba? Sandali akong huminto, nagkunwari na nag-iisip. Ay nga pala, dahil ipinadala mo na kay Mama ang lahat ng pera, sabihin mo sa kanya na ipadala niya sa atin ang pambayad sa gas, sa baon mo at tuition ng anak natin. Medyo gipit ako ngayong buwan. Kaya inilaan ko ang kita ko para sa mga gamit na kailangan ko sa biglaang business trip ko. Ang huling mga salita ko ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang huwad na kapayapaan. Kailan ka aalis? Nag-alala si Marco. Ang kanyang boses ay nagsimulang magpakita ng pagkabalisa. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Unang flight bukas ng umaga. Biglaan lang ang announcement ng kumpanya. Nagsinungaling ako nang hindi kumukurap. Mga 1 linggo ako. Mag-ingat ka. Wala na masyadong pagkain sa fridge. At yung mga bill para sa kuryente, tubig at condo dues, malapit na yung due date. Tingnan mo at tawagan mo si Mama. Sabihin mo sa kanyang ipadala ang pera. Gusto niya, yan di ba?
ang pamahalaan ang mga ganitong bagay. Natapos ako magsalita at hindi na binigyan si Marco ng pagkakataong sumagot. Ang sandaling iyon, nang sabihin niyang ipinadala niya ang buong 215,000 sa kanyang ina, ay ang simula ng plano na lihim kong inihanda sa loob ng kalahating taon. Sa nakalipas na 3 taon, sinubukan kong maging isang maunawain na asawa at mabuting manugang. Nagtiis ako, umunawa at nagmakaawa, ngunit lahat ay walang kabuluhan. Tiningnan ako ni Mamang Celia bilang isang free ATM, isang unpaid household helper, at isang karibal na kailangan niyang alisin sa buhay ng kanyang anak. Mula sa aming down payment sa bahay hanggang sa bayarin sa ospital at sa loan na matagal naming inipon para sa pambayad sa bahay, tinawag niya ang lahat ng ito na perang inutang na maaari niyang bawiin anumang oras. Ang lahat ng ito ay naipon at naging isang hindi mapapatawad na galit. Napagtanto ko, si Marco ay kailangan munang makaranas ng isang tunay na krisis pampinansyal at sa buhay ng walang aking proteksyon upang magising siya sa katotohanan. Sa loob ng kalahating taon ng paghahanda, tahimik kong pinaghiwalay ang aming mga account. Inilipat ko ang lahat ng aking emergency fund at kita sa side hustle sa isang bagong personal na account at hindi ko ipinaalam ang password o balanse kay Marco o kay Mamang Celia. Naghanda ako ng isang secret emergency fund at isang mas malaking halaga para sa mga biglaang bayarin. Kumonsulta ako sa isang abogado tungkol sa batas ng ari-arian, lalo na tungkol sa aming down payment na palaging sinasabi ni Mamang Celia na utang lang, at sadyang tinanggal ko ang lahat ng automatic payment para sa mga bill at condo dues. Alam ko ang eksaktong due date ng bawat bill at alam ko na kahit kaunting pagkaantala ay magdudulot ng malaking gulo. Habang nakatingin ako sa mga bagong hiwa na gulay, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Wala akong galit o kalungkutan. Tanging ang matinding focus ng isang sundalong naghahanda para sa labanan. Ang planong ito ay hindi para sa diborsiyo. Ito ay para iligtas ang aming kasal, para palakihin si Marco at magtakda ng boundary sa kanyang ina na gustong kontrolin ang lahat. Sumumpa ako sa sarili ko. Huwag kang maging malambot, Sofia. Kailangang maranasan ni Marco ang sakit ng pagiging walang pera at walang nag-aalaga. Kailangan niyang maintindihan ang halaga ng 215,000 pesos na iyon. Sa loob ng 3 taon, nabuhay si Marco sa ilusyon na kung magiging dutiful siya sa kanyang ina, ang kanyang asawa ay automatikong mag-aalaga sa bahay. Ngayon, oras na para tanggalin ko ang safety blanket na iyon. Kinuha ko ang aking telepono, muling tiningnan ang flight ko at nag-book ng taxi papunta sa airport. Handa na ang lahat. 1 linggo nang wala si Sofia. 1 linggo kung saan si Marco at si Mamang Celia ang kailangang mag-ayos ng gusot sa kanilang buhay at pinansyal. Gusto kong makita kung ano ang kaya nilang gawin. Nang gabing iyon, maingat akong nag-impake. Mga damit, mga dokumento sa trabaho, at ang pinakamahalaga, ang aking sariling kalmadong pagpapasya. Humiga ako sa tabi ni Marco, na natutulog ng mahimbing pagkatapos ng isang mahirap na araw at nag-aalala sa mga tawag, hinaplos ko ang kanyang pisngi. Marco, bulong ko sa dilim. Patawad, pero kailangan kong gawin ito para lang magkaroon tayo ng tunay na pamilya na hindi kontrolado ng sinuman. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, tahimik kong inilak ang pinto. Iniwan ko ang apartment na matagal naming inalagaan, dala ang isang maliit na maleta at isang malaking pag-asa. Ang airport ito ang magiging simula ng isang tahimik ngunit matinding labanan para bawiin ang kontrol sa aking buhay. Alam kong pagbalik ko pagkatapos ng 1 linggong pag-alis, hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Nakatayo ako sa waiting lounge ng airport. Ang nagniningning na ilaw ng paliparan ay sumasalamin sa hindi kapani-paniwalang kalmado ng aking kalooban. Madilim pa sa labas ng bintana, nagpapahiwatig ng simula ng isang abalang umaga. Ngunit para sa akin, ang sandaling ito ay isang bihirang pahinga pagkatapos ng 3 taon ng pamumuhay sa isang hindi nakikitang digmaan. Pumikit ako.
Naalala ko ang aming buhay noong bagong kasal, maliwanag at puno ng pag-asa. Si Marco ay isang mabuting tao, mabait, may kakayahan at tunay na nagmamahal sa akin. Noon, ang kanyang suweldo na 215,000 pesos ay isang malinaw na pangako para sa isang masaganang kinabukasan. Ngunit, sa isang kabalintunaan, ang kasaganaan na iyon ay natabunan ng malaking anino ni Mamang Celia. Si Mamang Celia ay tradisyonal sa matinding paraan. Matibay ang kanyang paniniwala na ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ang dapat na umako sa lahat ng pananagutan ng pamilya at may obligasyon na suportahan ang kanyang matatandang magulang. Ang kanyang paboritong linya na paulit-ulit kong naririnig ay, "Ikaw ang panganay at mas malaki ang suweldo mo kay Sofia, kaya ako ang dapat mag-manage ng pera mo. Para yan sa inyo sa huli. At kailangan ko ring tulungan si Mia sa kasal niya at sa bayarin sa ospital ng papa mo." Sa simula, naniwala ako sa pangako niya na aalagaan niya ito. Di nagtagal matapos kaming ikasal, kumuha kami ng loan at halos hindi kami nakabili ng isang apartment. Mabilis na nagbigay si Mamang Celia ng isang malaking halaga, biisa ka libo-libo pesos na sinabi niya na regalo sa kasal at tulong ni Mama. Masayang masaya kami. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang buwan, ang pera na iyon ay naging isang tabak na nakabitin sa aming ulo. "Sofia," tumawag sa akin si Mamang Celia. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa pagiging masarap sa tenga hanggang sa pagiging mapilit. Malapit na ikasal si Mia at kailangan niya ng malaking pera para sa down payment ng bahay. "Gawin mo ang lahat para makahanap ng pera si Marco. At yung perang ibinigay ko sa inyo para sa bahay ninyo, ituring mo lang yan na loan, ha? Ang pag-manage ko ng suweldo niya ay para sa pagtanda ko, hindi para gastusin ninyo lang." Nawalan ako ng salita. Ang regalo sa kasal ay mabilis na naging utang, isang hindi nakikitang tanikala na pumipigil sa aming pinansyal. Sinubukan kong ipaliwanag kay Marco, ngunit tiningnan niya lang ito bilang isang maliit na bagay. "Huwag mo nang isipin yan, mahal. Baka nagbibiro lang si Mama. Nag-aalala lang siya para sa atin. Bilang anak, kailangan nating tumanaw ng utang na loob. Hayaan mo na lang si Mama ang mag-manage ng suweldo ko. Mas magaling siyang maghawak ng pera kaysa sa atin." Si Marco ay ganap na kumbinsido ng salitang utang na loob. Simula noon, tuwing ika-10 ng buwan, ang buong 215,000 pesos na suweldo ay lumilipad patungo sa account ni Mamang Celia. Kami ay kailangang mabuhay sa kita ko mula sa side hustle at sa kaunting bonus na palihim na itinatabi ni Marco. Ngunit ang buhay ay hindi natatapos sa suweldo lamang, di ba? Noong nakaraang taon, na ospital si Tatay Delfin ng matagal. Tinawagan ni Mamang Celia si Marco, nagreklamo tungkol sa mamahaling gamot at ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Pagkatapos ay nagtapos siya sa tingin ko, hindi sapat ang suweldo ko ngayong buwan. Sabihin mo kay Sofia na magbigay pa ng pera. Bayarin ng papa mo yan, kaya kailangan mo talagang tulungan ako. Kailangan kong gamitin ang aking personal na emergency fund habang ang 215,000 pesos na suweldo ni Marco ay natutulog lang sa account ni Mamang Celia. Noon ko natanto ang mapait na katotohanan. Hindi lang pera ng kanyang anak ang gusto ni Mamang Celia, kundi pati na rin ang pera ng kanyang manugang. Kamakailan, ang tungkol naman kay Mia. Malapit na siyang ikasal at marami siyang kailangang bilhin. Walang pag-aalinlangan na tumawag si Mamang Celia at nagpahiwatig. Nakita ko na magaling si Sofia sa paghawak ng pera at magaling kumita. Ngayong ikakasal na ang kapatid mo, kailangang magbigay ng ate mo ng tulong. Ikaw na ang bahala sa pang-abuloy sa kasal. Isipin mo na lang na regalo ninyong mag-asawa yon. Tiningnan ko ang telepono ko, inaalala ang lahat ng nangyari. Ang aking kabaitan ay hindi nagdulot ng pag-unawa, pinalaki lang nito ang pagwawalang bahala at walang katapusang pangangailangan ni Mamang Celia. Patuloy kong sinubukan na ipaliwanag ng may katwiran kay Marco. "Marco, alam mo bang iba na ang pamilya natin? Kung patuloy mong ibibigay ang lahat ng suweldo mo sa iyong ina, wala tayong pera,
kapag nagkasakit ang anak natin o may bigla ang kailangan. Hinaplos niya lang ang ulo ko at sinabi ang mga walang lamang salita ng pagmamahal. Huwag kang mag-alala. Ako ang panganay. Hahayaan ba tayong maghirap ni Mama? Ngunit ang katotohanan ay mas malupit. Minsan, kailangan naming magbayad agad ng tuition ng anak namin. Nang tanungin ko si Marco, sinabi niya ng walang paki. Naipadala ko na kay Mama, subukan mong umutang muna sa kanya. Babayaran ko sa susunod na buwan, kakausapin ko siya ng maayos. Tinawagan ko si Mamang Celia. Mama, pasensya na po, kailangan ko lang mangutang ng 5,000 pesos para sa tuition ng apo ninyo. Babayaran ko po agad bukas. Ang boses niya sa telepono ay parang yelo. Ang pera ko ay pondo para sa pagtanda ko. Hindi kita pahihiramin. Ikaw ang bahala sa tuition ng anak mo. Ikaw ang nanay, di ba? Hindi mo ba sinabi na malaki rin ang kinikita mo sa side hustle mo? Huwag mong titingnan ang pera ko. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi ko na kayang mamuhay ng ganito. Hindi na ako maaaring maging ang asawang tahimik na nagpapakasakit at ang inang gumagastos ng sarili niyang dugot pawis, habang ang asawa ko ay namumuhay sa kanyang karangalan ng pagiging dutiful sa kanyang ina. Ang huling straw ay ang desisyon ni Marco na ibigay ang buong 215,000 pesos na sweldo sa kanyang ina ngayong buwan. Ginawa niya ito nang hindi man lang ako kinonsulta, nang hindi man lang iniisip kung paano kami mabubuhay sa loob ng isang buwan. Tapos na, sabi ko sa sarili ko. Binigyan ko siya ng 3 taon, umaasa akong magbabago siya at matututo. Ngunit nanatili siyang bulag. Ngayon, isa na lang ang natitirang paraan, lumikha ng isang tunay na krisis upang harapin niya ang hubad na katotohanan ng buhay ng walang pera. Binuksan ko ang aking telepono at muling binasa ang huling mensahe ni Marco. Mag-ingat ka sa business trip mo, mamimiss kita. Huwag kang mag-alala, mag-focus ka lang sa trabaho. Ako na ang bahala sa lahat dito sa bahay. Ngumiti ako. Ang ngiti na ito ay hindi na malamig. Ito ay isang ngiti na puno ng bakal na determinasyon. Marco, 1 linggo lang. Malapit mo nang matutunan na ang pagiging dutiful na iyan ay hindi mag-iiwan ng kahit isang kusing sa iyong bulsa at hindi kayang sagutin ang sarili mong buhay. Alam ko na sa bahay na iyon, si Marco ay walang alam gawin maliban sa pumasok sa trabaho at magpadala ng pera. Hindi niya alam kung paano magbayad ng bill, kung ano ang bibilhin para punuin ang walang lamang na fridge o kung nasaan nakalagay ang toolbox. Dahil sa sobrang ganda ng pagganap ko sa aking papel bilang asawa at homemaker, hindi ko sinasadyang ginawa siyang walang kakayahan. Ngayon, oras na para harapin niya ang gulo na iyon. Nagsimulang gumalaw ang eroplano at mahina ang tunog ng makina. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang tanawin ay unti-unting lumalayo. Hindi ito simpleng business trip, ito ay isang estratehikong pag-atras. Lumilikha ako ng espasyo at pagkawala na kailangan para lumabas ang lahat ng problema na naipon sa loob ng 3 taon. Huminga ako ng malalim. Hindi ito hininga ng kaba. Ito ay hininga ng isang taong handa ng lumaban at maging malaya. Ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lang. Umalis na ang eroplano. Inilayo ako mula sa Maynila at sa tahanan na sinubukan kong pangalagaan ngunit naging financial prison lang. Umupo ako at binuksan ang aking laptop hindi para magtrabaho, kundi para ayusin ang mga file na inihanda ko at muling suriin ang mga butas sa aking plano. Kalahating taon ang ginugol ko sa paggawa ng estratehiya. Ang 3 taon ng pagtitiis ay nagbigay sa akin ng isang mamahaling aral. Ang pagpapatawad ay nagpapalakas lamang sa iba, lalo na kay Mamang Celia. Tinitingnan niya ako hindi bilang manugang, kundi bilang isang karibal, isang babaeng kumukuha sa kanyang anak at isang walking ATM. Ang huling insidente na nagtulak sa akin na kumilos ay nang binanggit ni Mamang Celia ang tungkol sa down payment ng bahay. Palagi niyang sinasabing regalo, ngunit sa bawat pagkakataon, nagpapatama siya. Inutang ko yan sa inyo. Babawiin ko yan anumang oras na kailanganin ko. Huwag mong isipin na libre yan. Alam kong iyon ay isang babala, isang tanikala na hawak niya para kontrolin ang aming kasal.
Kung maghihiwalay kami, tiyak na hihingi siya ng bayad para sa perang iyon at ilalagay kami sa alanganin. Napagtanto ko na para baguhin ang sitwasyon, hindi lang si Marco ang kailangang magbago, kailangang baguhin ang buong sitwasyon. Kailangang magbigay ng malakas na shock kay Marco at kay Mamang Celia upang makita nila ang katotohanan. Ang layunin ko ay hindi itulak si Marco sa bingit, kundi gawin siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Lumapag ng maayos ang eroplano sa airport. Binuksan ko ang aking telepono, ngunit hindi ako nagmadaling sumagot sa mga tawag o mensahe. Simula ngayon, kailangan kong manatili sa posisyon ng isang abala at walang paki, isang outsider na focused lang sa trabaho. Nang kumonekta sa Wi-Fi, bumaha ang KakaoTalk at text message at marami akong missed call mula kay Marco. Hindi ako nagulat. Ang plano ko ay umaandar ng maayos. Sinimulan kong basahin ang mga mensahe ng asawa ko. Sa simula, ang mga ito ay mga tanong at pag-aalala mula kagabi at kaninang umaga. Magandang gabi, mahal. Parang walang tao sa bahay nang wala ka. Miss Nakita, ligtas ba ang flight mo? Tawag ka pagdating mo. Papasok na ako sa trabaho. Ngunit biglang nagbago ang tono. Naging puno ito ng inis at tanong. Sofia, nasaan yung paborito kong tie? Hindi ko makita. Saan mo nilagay? Na-late ako sa trabaho dahil sa traffic. At binuksan ko yung fridge para magluto ng almusal pero walang laman. Bakit wala kang binili? Napangisi ako. Unang umaga pa lang, pero nagsisimula ng magkagulo ang lahat. Hindi na nag-alala si Marco tungkol sa paghahanap ng tie o sa walang lamang na fridge dati. Dahil, natural, trabaho ko yun. Pagdating ng tanghalian, ang kanyang mga mensahe ay nagpakita na ng helplessness at pagkalito. Nag-order ako ng takeout para sa lunch. Ang mahal. Binuksan ko yung mailbox ng management office, may notice of demand for payment. Parang overdue na yung condo dues. Sofia, nakalimutan mo bang bayaran? Ito na. Ang condo dues na sadyang inantala ko ang unang patunay sa kanyang pagwawalang bahala. Nagpasya akong sumagot. Ngunit isang maikli, seryosong pangungusap lang na may bahagyang paninisi. Hindi mo ba chinek ang mga notice mula sa management office araw-araw? Sabi ko sa iyo bago ako umalis, check mo. Nagme-meeting ako ngayon. Ikaw na ang bahala diyan. Sobrang busy ko. Pinatay ko ang screen at hindi na binasa ang agad na sagot ni Marco. Kailangan kong hayaan siyang maghanap ng solusyon. At ang tanging solusyon na maiisip niya ngayon ay si Mamang Celia. Pagkatapos ng trabaho, mas nagmamadali at naguguluhan ang mga mensahe ni Marco. 6 p.m. Nakauwi na ako, ang gulo ng bahay. Ayokong magluto, kaya nag-order ulit ako ng takeout. Sayang sa pera. Tinawagan ko si Mama. Sinabi niya na namimili sila ng tita ko. Sabi niya, pupunta siya bukas para tingnan. Nagsisimula na akong mag-alala. 8 p.m. Sofia, nakita ko na ang bill sa kuryente at tubig. Sabi, puputulin daw sa loob ng 24 oras kung hindi babayaran. Chinek ko ang balance ng account ko. Wala akong cash. Ibinigay ko lahat kay Mama. Wala ka bang emergency fund? Nang binasa ko ang huling bahagi, wala ka bang emergency fund? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinatanong niya ako na parang ako ang kanyang reserve ATM, kung wala siyang pera, gagamitin niya ang sa akin. Sinagot ko ang huling mensahe. Ang tono ay parang yelo, malamig at seryoso. Bakit ka nag-aalala? Kakapadala mo lang ng 215,000 pesos kay Mama. Ikaw ang panganay. Tawagan mo si Mama para humingi ng tulong. Sabi mo, mas magaling siyang mag-manage ng pera kaysa sa atin, di ba? Sabihin mo ang tungkol sa mga overdue bill. Sabi ko sa iyo, nasa business trip ako, hindi ko maaasikaso yan. Ikaw mismo ang makipag-ugnayan kay Mama. Pagkatapos kong ipadala ang mensahe, inilak ko ang telepono at itinabi, tapos na ang misyon ko. Matagumpay akong nakalikha ng isang maliit na krisis sa pananalapi at pamumuhay sa bahay at ipinasa ko ang responsibilidad sa pagresolba nito kay Marco at kay Mamang Celia.
Ang pagkabalisa ni Marco sa mga mensahe ay nagpakita kung gaano kalaki ang kaguluhan na nilikha ng aking pagkawala. Nalilito siya at nakakaramdam ng helplessness sa harap ng maliliit na bagay na hindi niya pinapansin dati. Kinuha ko ulit ang aking telepono, hindi para tawagan si Marco, kundi para tawagan ang matalik kong kaibigan na nakatira sa lungsod na ito para mag-dinner. Kailangan kong panatilihing matibay ang aking loob, hindi ako dapat magpadala sa mga hinaing ni Marco. 3 taon ang inabot bago ako nagkaroon ng ganitong determinasyon. Hindi ko ito sisirain dahil lang sa ilang mensahe ng distress call. Sa bahay, malamang na nakikipagbuno si Marco sa washing machine o sinusubukang tandaan ang password para sa online na pagbabayad. O mas masahol pa, sinubukan niyang kumbinsihin si Mamang Celia na natanggap lang ang 215,000 pesos na tulungan siya. Alam kong hindi siya tutulungan ni Mamang Celia at iyon mismo ang magiging turning point para kay Marco. Habang tinatamasa ko ang bihirang katahimikan sa malayo kong business trip, si Mamang Celia ay nasa rurok ng kanyang kaligayahan. Ang 215,000 pesos na suweldo ng kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Marco, ay ganap na nasa kanyang account. Para kay Mamang Celia, ang pera na ito ay hindi lang pera. Ito ay patunay ng ganap na dutifulness ni Marco at isang simbolo ng kanyang tagumpay sa tahimik na digmaan laban sa akin. Kinabukasan matapos akong umalis, maagang nagising si Mamang Celia, masayang masaya. Agad siyang nag-withdraw ng 15,000 pesos hindi para sa gamot ng kanyang asawa o para tulungan ang kanyang mga anak. Ito ay para sa kanyang personal na kasiyahan. Pumunta siya sa kanyang paboritong tindahan ng ceramic at bumili ng isang mamahaling set ng tsaa na matagal na niyang tinitingnan. Pera ito mula sa anak ko. Dapat lang nagastusin ito sa mga bagay na may halaga, naisip niya. Dala ang shopping bag, umuwi si Mamang Celia at nagtungo agad sa bahay ni Aling Perla, ang kanyang kapitbahay na palagi niyang karibal mula sa usapin ng mga anak hanggang sa mga pampamilyang pangyayari. Inilapag niya ang set ng tsaa sa table, nagkunwari na hindi napapansin, ngunit lihim na naghihintay sa reaksyon ni Aling Perla. Naku, Mamang Celia, ang ganda naman ng binili mo ngayon, ang elegante ng set ng tsaa na yan, sabi ni Aling Perla, humanga ngunit may inggit sa loob. Ngumiti si Mamang Celia nang mayabang at humigop ng mainit na tsaa. Ah, ito? Si Marco, ang anak ko, kahapon lang sumuweldo at ipinadala niya ang buong 215,000. Ipinagkakatiwala niya raw sa akin ang lahat para sa pagtanda ko. Sabi niya, mas panatag daw ang loob niya na ako ang humahawak ng pera lalo na ngayong umalis sa business trip ang kanyang asawa. Sadyang idiniin ni Mamang Celia ang bahaging umalis sa business trip ang asawa niya na nagpapahiwatig na mas hindi siya mapagkakatiwalaan sa pag-aalaga ng pera. Ay, Mamang Celia, ang swerte-swerte mo talaga. Ang dutiful ni Marco. Sumampa si Aling Perla. Ang anak ko, pag sumuweldo, kinuha lahat ng asawa niya. Halos wala akong makita, kahit kusing. Ang pagmamalaki ni Mamang Celia ay umabot sa langit. Pakiramdam niya, siya ang pinakamahusay na ina at pinakamakapangyarihang babae sa mundo. Naniwala siya na nagtagumpay siyang gawing free ATM ang kanyang anak at gawin ang sarili niya bilang financial priority. Kinumpleto niya ang tagumpay na ito. Malalim ang pag-iisip ng anak ko. Alam niyang hindi maaasikaso ng asawa niya ang bahay dahil sa business trip, kaya mas lalo niyang ipinadala sa akin ang pera para ako ang mag-alaga sa kanya at sa apo ko. Ang manugang ko, alam lang gumastos, sabi ni Mamang Celia nang may paghamak. Ganap na nalunod si Mamang Celia sa kanyang ilusyon ng kapangyarihan at pagiging dutiful ng kanyang anak. Naniwala siya na kahit saan ako pumunta o anuman ang gawin ko, ang pera ay mapupunta pa rin sa kanyang mga kamay. Hindi niya napagtanto na ang aking pagkawala ay hindi simpleng neglect, kundi isang switch na na-turn on na. Ang kanyang maikling kaligayahan ay nagpatuloy hanggang gabi. Pumunta siya sa palengke, nagluto ng masasarap na pagkain para sa kanyang asawa at tinawagan si Mia
para magyabang tungkol sa bagong set ng tsaa at sa perang nakuha niya mula sa kanyang kuya. Mia, sabi niya sa telepono, huwag kang mag-alala sa paghahanda sa kasal. Hawak lahat ni Mama ang pera ni kuya mo. Tutulungan kitang makabili ng bahay. Sa isip ni Mamang Celia, ang 215,000 pesos ay isang matatag na numero na hindi magbabago. Hindi niya kailanman naisip na ang kaligayahan niya ay madudurog sa loob lamang ng ilang oras dahil sa pinakamaliit na problema sa buhay. Hindi alam ni Mamang Celia na habang nagmamalaki siya sa kanyang kapitbahay, si Marco ay nakikipagbuno sa sira na washing machine at walang lamang na fridge sa bahay. Ginawa niya ang sarili niya mula sa isang inang nagbibigay ng financial power tungo sa isang inang selfish na tumatanggi sa tulong kapag kailangan ng kanyang anak. Pagdating ng hapon sa ikalawang araw ng aking pag-alis, nakatanggap ako ng mahabang mensahe mula kay Marco. Alam kong nagsisimula nang luminaw sa kanya ang krisis sa buhay. Sofia, sobrang hirap. Pag-uwi ko galing trabaho, ang gulo ng bahay. Hindi ko alam kung paano mo nagawa ang pagluluto at paglilinis noon ng perpekto habang nagtatrabaho ka pa. Habang binabasa ko ang mensahe, may kirot sa aking puso, ngunit mabilis itong napalitan ng determinasyon. Ito ay isang proseso na kailangan niyang pagdaanan. Patuloy si Marco na nagreklamo. Binuksan ko yung fridge para magluto sana, pero may ilang itlog lang at nalanta na gulay. Hindi ko alam kung ano ang bibilhin sa palengke at saan bibilhin. Nagbibigay lang ako ng pera sa iyo noon, hindi ko tinanong kung ano ang binibili mo. Alam kong halos walang pagkain sa fridge, sadyang inubos ko ang lahat ng sariwang pagkain bago ako umalis. Ang layunin ko ay pilitin si Marco na mag-grocery o magluto, dalawang bagay na parang bangungot sa kanya. Sinubukan kong magluto ng instant noodles, pero naubos na rin. Kaya nag-order ulit ako ng takeout. Bumili ako ng lechon at pansit. Pero alam mo naman, ang mahal ng pagkain sa labas at hindi masarap. Pagkatapos kong kumain, naramdaman ko lang na parang masakit ang tiyan ko at hindi kasing sarap ng luto mo. Inilarawan ko sa isip ko si Marco na nag-iisa sa malamig na kusina, mabilis na kumakain ng takeout na lechon. Ang paligid ay tahimik at ang table ay may mantsa ng grasa. Isang simpleng pagkain lang, Marco, hindi mo pa rin maasikaso? Tanong ko sa sarili ko. Ang sagot ay napakalinaw. Sa loob ng 3 taon, masyado ko siyang inalagaan. Sanay siyang inaalagaan at inasikaso, at nawalan siya ng kakayahan na alagaan ang sarili niya. Patuloy si Marco na nagreklamo. Ang tono niya ay nagbago mula sa pagod tungo sa helplessness. Kailangan kong maglaba ngayong gabi, pero nang paandarin ko ang washing machine, nag-ingay at nagbigay ng error message. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kapag nandito ka, isang pindot lang, tapos na. Pero bakit ang komplikado kapag hawak ko na? Tinawagan ko si Mama para tingnan, pero pinagalitan lang niya ako. Lalaki ka, hindi mo ba alam yan? Kung kaya ni Sofia, kaya mo rin dapat. Nang binasa ko ang bahaging pinagalitan siya ni Mamang Celia, nakaramdam ako ng bigat sa dibdib ko. Nagsisimula nang lumabas ang tunay na kulay ni Mamang Celia. Gusto niya lang ang privilege, hindi ang responsibilidad. Gusto niyang mag-manage ng pera, ngunit ayaw niyang mag-manage ng boring at maliliit na gawain sa bahay. Nagpasya akong sagutin ulit ang mensahe ni Marco, ngunit pinanatili ko ang malamig na attitude at ang pagiging focus sa trabaho. Tumawag ka na ba ng technician? Tingnan mo ulit ang manual at tingnan mo kung anong error yan. Ang gawaing bahay, dahan-dahan lang, matututunan mo rin yan. May mahalaga akong dinner meeting sa client ngayon. Ikaw na ang bahala diyan. Huwag kang mag-takeout, masama sa katawan. Bili ka na lang ng gulay bukas para may maluto ka. Hindi ko binanggit si Mamang Celia at hindi ako nagpakita ng labis na awa. Kailangan niyang resolbahin ang problema at maramdaman ang hirap. Sumagot agad si Marco. May halong inis. Ganyan ka ba ka-busy sa business trip mo? Parang wala kang paki sa bahay. Dahil wala ka, ako ang naghihirap dito. Ang hirap-hirap. Sofia, kung may cash lang sana, tumawag na lang sana ako ng helper. Hindi ko na sinagot ang mensahe na ito.
Alam kong sinusubukan akong paasahin ni Marco. Gusto niyang humingi ako ng tawad dahil umalis ako. Ngunit hindi ako puwede. Alam ko na ang lahat ng maliliit na bagay sa bahay na ito ay nagiging pasanin kapag wala ako. Ang mamahalin at hindi masarap na takeout ay simula pa lang. Ang gulo sa buhay ay malapit ng maging gulo sa pinansyal. Binuksan ko ulit ang text message mula sa management office at muling sinuri ang due date para sa kuryente, tubig at condo dues. Wala nang isang araw ang natitira. Kung hindi makakabayad si Marco, magiging mas malala ang sitwasyon. Ibinalik ko ang telepono at tiningnan ang baso ng tubig sa harap ko. Nasa isang lugar ako na hindi ko pamilyar, ngunit ang isip ko ay nakikipaglaban sa oras sa loob ng aming bahay. Kailangan kong maging focused. Ang helplessness ni Marco ang magiging stepping stone niya para harapin ang kanyang ina. Naniwala ako na kapag siya ay nasa bingit, makikita niya ng malinaw kung sino ang nag-aalala para sa kanya at kung sino ang gusto lang na punuin ang kanyang bulsa. Sa ikatlong araw ng aking business trip, nagsimulang bumigat ang kapaligiran sa bahay ni Marco. Ang abala sa pamumuhay ay mabilis na naging pinansyal na pressure na nagbigay ng bigat sa kanya. Maaga sa umaga, mas na late si Marco kaysa sa dati. Nagmamadali siyang bumaba sa parking lot at naalala na halos wala ng gas ang kotse mula pa noong nakaraang 2 araw. Nagreklamo siya. Sinisi ang sarili niyang kapabayaan. Tumigil siya sa gas station at kinuha ang kanyang wallet, ngunit mayroon lang siyang kaunting barya. Naglagay lang siya ng 1,000 bin, sapat lang para makarating sa trabaho. Dahil sa kaguluhan na ito, na late siya ng 30 minuto sa trabaho at nakatanggap ng babala mula sa kanyang boss. Habang lumalaki ang pressure, naging balisa si Marco. Habang nakaupo siya sa kanyang mesa at nagtatrabaho, nagring ang kanyang telepono, si Mamang Celia. Nagmamadali si Marco na sagutin. Iniisip na ito ay isang check-up call o isang magandang balita. Ngunit ang boses sa kabilang linid ay puno ng inis at pagmamadali. Marco, ano bang ginagawa mo? Bakit hindi mo pa binabayaran ang bill sa kuryente at tubig nitong buwan? At yung condo dues ninyo, tumawag ang management office. Kapag hindi mo raw binayaran agad, puputulin nila ang kuryente at tubig. Nagulat si Marco. Nakalimutan niya ang tungkol dito sa gitna ng kaguluhan ng pagluluto at paglalaba nitong mga nakaraang araw. Patawad ma, nakalimutan ko, huminahon po kayo, aayusin ko po agad. Paano mo aayusin? Sumigaw si Mamang Celia. Sa salita lang, paano ba magtrabaho si Sofia? Umalis sa business trip, nag-iwan ng utang. Dati, siya ang gumagawa ng lahat, kaya hindi mo rin pinansin? Nainis si Marco sa pagtatanong ng kanyang ina. Ma, hindi lang kasalanan ni Sofia, di ba? Ako ang asawa, may responsibilidad din ako. Pero ma, nasa inyo po ang suweldo ko. Pwede po bang ipadala ninyo muna ang pera, kahit pambayad lang sa bill? Paano po tayo mabubuhay kung puputulin ang kuryente bukas? Bigla, naging malamig ang boses ni Mamang Celia. Ang pagmamadali ay nawala at ang tanging natira ay determinasyon. Ano ang sinabi mo? Ang suweldo ko ay ipinagkatiwala mo sa akin para sa pagtanda ko. Pera ko yan. Pera yan na gagamitin ko para sa pagtanda ng iyong mga magulang. Paano mo babawiin yan? Si Sofia. Bakit hindi niya gamitin ang pera niya? Nagtatrabaho din siya, di ba? Kaya may suweldo siya? Huminga ng malalim si Marco, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Ma, ang suweldo ni Sofia, halos hindi sapat para sa pang-araw-araw na gastos. Ni isang kusing, hindi. Determinado si Mamang Celia. Hindi mo ba alam na ikakasal na si Mia? Alam mo ba kung gaano karaming pera ang kailangan ko para tulungan ang kapatid mo? May gamit na ang pera ko. Sabihin mo kay Sofia na umuwi agad at siya ang mag-asikaso. Huwag mong isipin na aasa ka sa pera ng magulang mo. Nawalan ng hininga si Marco. Siya ang kanyang anak. Kakapadala lang niya ng buong suweldo niya sa kanyang ina. Humingi lang siya ng maliit na bahagi para sa urgent na bill, ngunit tinanggihan siya agad at pinagalitan pa, sinisisi ang kanyang asawa. Ang mga salita ng kanyang ina
ay parang malamig na tubig sa kanyang pagiging dutiful na palagi niyang ipinagmamalaki. Pinatay niya ang telepono. Ang kanyang puso ay puno ng kalituhan at pagkabalisa. Sa kanyang telepono, mayroong huling mensahe ng babala na puputulin ang kuryente at tubig. Muli niyang sinuri ang kanyang bank account. Gaya ng inaasahan, mayroon lang siyang kaunting balanse. Si Marco ay talagang walang pera. Ang kanyang bahay na inaakala niyang ligtas ay naging isang patibong. Wala siyang kakayahang magbayad kahit ng pinakasimpleng bill. Umupo siya sa upuan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na hirap, ang pakiramdam ng pagiging tinanggihan ng kanyang sariling ina at pagiging cornered ay nagdulot ng loneliness at galit. Agad siyang nagbukas ng KakaoTalk at nagpadala sa akin ng mahabang mensahe na puno ng hinaing at distress call. Kailangan niya ako. Kailangan niya ang tulong ko, ang pera ko. Hindi pa niya napagtanto na ang aking pagkawala ang sagot sa kanyang helplessness. Nasa malayong lugar, natanggap ko ang mensahe. Binasa ko ito ng dahan-dahan at sinabi sa sarili ko, "Salamat, Mamang Celia. Tinulungan mo ang plano ko." Ang unang yugto ng aking plano ay tagumpay. Sa wakas, nagpadala ako ng sagot. Isang maikli at seryosong mensahe, hindi isang emosyonal na tawag. Ibinigay mo lahat ng sweldo mo kay mama, tapos ngayon, sisisihin mo ako dahil wala akong emergency fund? Nag-business trip ako dahil sa trabaho, hindi dahil nagbabakasyon ako. Tama ang sinabi ni Mama Marco. Ikaw ang lalaking kumikita ng 215,000 pesos, kaya kailangan mong resolbahin yan. Nag-urgent video conference meeting ako ngayon, ikaw na ang bahala. Tawagan mo si Mama at magmakaawa ka sa kanya. Ikaw ang paborito niya, di ba? Ang aking mensahe ay parang isang iceberg, malamig at hindi maaabot. Walang salita ng ginhawa, walang puwang para sa tulong. Ibinabalik ko pa ang mga salita ni Mamang Celia. Tama ang sinabi ni Mama. Ginagamit ko ang sariling lohika ni Mamang Celia laban kay Marco. Nang mabasa ni Marco ang mensahe, nakaramdam siya ng matinding kawalan ng pag-asa. Ang kanyang asawa, na palagi niyang inaakala na safe haven niya, ay biglang naging napakalayo at malamig. Ang tono ko ay ganap na nagbago. Hindi na ako ang asawang nagtitiis at nagrereklamo. Ngayon, sumasagot ako ng maikli, focused sa trabaho, at ipinapasa ang responsibilidad sa kanya at kay Mamang Celia. Tinawagan niya ako, ngunit hindi ko sinagot. Muling tumawag. Hayaan ko lang itong mag-ring hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng 3 sunod-sunod na pagkabigo, nagpadala ako ng isa pang mensahe. Sabi ko, nagmi-meeting ako. Urgent ba yan? Isipin mo rin yung time zone ko sa Maynila. Mag-iwan ka na lang ng mensahe. Chine-check ko yan kapag may oras ako. Check mo yung email ng management office. Bukas na yung deadline. Tawagan mo si Mama. Ang aking pagiging malamig ay nagdulot ng matinding kalituhan kay Marco. Hindi niya inakala na magiging ganito ako kaseryoso at kadeterminado. Dati, gaano man kalaki ang away namin, isang matamis na salita lang niya, lalambot na ako. Ngunit ngayon, ganap na itong iba. Parang isang wall na hindi niya kayang sirain. Muling tinawagan ni Marco ang kanyang ina. Sinabi niya ang lahat ng gulo sa bahay ang hindi niya alam kung paano magluto o maglaba at ang banta na puputulin ang kuryente at tubig. Ma, please po, tulungan niyo po ako kahit ngayon lang. Paano po ako? Wala po talaga akong pera, Ma. Ako po ang anak ninyo. Nakaramdam ng bahagyang pag-aalinlangan si Mamang Celia sa paghihinagpis ng kanyang anak, ngunit ang kasakiman at pagnanais niyang kontrolin ang lahat ay mas malakas kaysa sa kanyang pagiging ina. Gusto niyang bigyan ng aral kaming dalawa ni Marco. Nag-abala ka na naman. Nakakita ka na ba ng isang anak na kumikita ng 215,000 pesos na nagrereklamo dahil wala siyang pambayad ng kuryente? Sabi ko na sa'yo, pondo ko yan sa pagtanda. Sabihin mo kay Sofia na umuwi agad. Dahil lang sa pakikinig mo sa asawa mo, nagbigay ka sa akin ng problemang ito. Patuloy si Mamang Celia na sinisisi ako. Marco, mag-isip ka. Ngayon, nakikita mo ba? Dahil wala si Sofia, nagkakagulo ang bahay.
Ako lang ang nag-aalala sa iyo. Tama lang na ipinagkatiwala mo sa akin ang pera mo. Manatili ka lang diyan. Pupunta ako bukas para tingnan kung ano ang nangyari. Sinabi ni Mamang Celia na pupunta siya para tingnan, ngunit alam ni Marco na hindi siya magbibigay ng pera. Ang pangako niyang pupunta siya ay para lang panatilihin ang kanyang kapangyarihan at makakuha ng oras. Pinatay ni Marco ang telepono. Nakaramdam siya ng isang kakilakilabot na kalungkutan na hindi niya kailanman naramdaman. Ang aking malamig na mensahe at ang pagtanggi ng kanyang ina, ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya ay tumalikod sa kanya. Nagsimula siyang mapagtanto. Ang presyo ng 215,000 pesos na ibinigay niya sa kanyang ina ay hindi lang pera. Ito ay ang suporta ng kanyang asawa at ang kanyang sariling independence na wala niya pareho. Inuna niya ang bulag na utang na loob kaysa sa responsibilidad sa kanyang sariling maliit na pamilya, at ngayon kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Sa dilim ng apartment na malapit ng putulan ng kuryente, tumingin-tingin si Marco sa paligid. Ang lahat ay nakakalat, ang mga gamit ay walang ayos, at ang maruming damit ay nakatambak. Nang wala ako, ang bahay ay malamig at walang buhay. Bigla niyang napagtanto ang aking halaga hindi sa salita, kundi sa aking pagkawala. Nakaupo ako sa aking hotel room, tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod. Ang tahimik na gabi ay ganap na kabaligtaran sa kaguluhan na kinakaharap ni Marco. Binuksan ko ang aking telepono at muling binasa ang huling mensahe niya kasama ang screenshot ng overdue notice. Naabot na ni Marco ang pinakababa. Sabi ko sa sarili ko, oras na para bawiin ko siya, ngunit sa sarili kong paraan. Habang abala si Marco sa pag-aayos ng gulo, isa pang karakter ang pumasok at nagdagdag ng tensyon sa lalong nagiging fractured na relasyon ng pamilya, ang kapatid niyang ikakasal, si Mia. Sa hapon ng ika-4 na araw, habang naghahanda ako ng mga materyales para sa isang mahalagang meeting, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Marco. May nakalakip itong screenshot ng isang personal na conversation. Tingnan mo ito, Sofia. Tumawag si Mia sa akin, tapos nag-usap din si Mama tungkol sa pera sa group chat ng pamilya. Hindi ko na kaya. Binuksan ko ang screenshot. Ito ay conversation ni Marco at Mia. Kuya, narinig ko kay Mama. Umalis sa business trip si ate. Kuya, sobrang bagal ng phone ko at namamatay-matay. Malapit na akong ikasal. Kailangan ko pang tumawag sa wedding planner at sa studio. Kuya, kung naawa ka sa akin, bilhan mo ako ng pinakabagong phone. Ikaw ang kuya ko, di ba? Kumikita ka ng 215,000. Ipinagkatiwala mo na kay Mama. So hingi ka na lang sa kanya, tapos bili mo ako. Hindi lang iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimula ang tunay na drama. Sa pagkakataong ito, sa group chat ng pamilya, kasama si Tatay Delfin, Mamang Celia, Marco at Mia. Nagpadala si Mamang Celia ng mensahe para sa lahat, ngunit malinaw na kami ni Marco ang tinutukoy. Alam ninyo na ikakasal na si Mia. Kailangan niya ng malaking pera para sa down payment ng bahay. Si Sofia at Marco, may bahay na sila. Dahil magaling din magtrabaho si Sofia, ibigay na lang natin kay Mia ang libo-libo na ibinigay ko para sa down payment ninyo noon. Isa lang naman tayong pamilya. Sa tingin ko, pumapayag naman si Marco dito. Nang binasa ko ang mensahe, sa halip na magalit, nakaramdam ako ng katiyakan na tama ang aking estratehiya. Ginagamit ni Mamang Celia ang pagkalito ni Marco habang ako ay wala para maghanap ng malaking halaga ng publiko. Ito ang punta 2,000, 6,000 na ibinayad namin para sa down payment ng aming apartment. Palaging sinasabi ni Mamang Celia na regalo, ngunit ngayon, ginawa niya itong opisyal na debt na may karapatan siyang ibigay sa kanyang anak na babae. Siya pa ang nagsabi, pumapayag naman si Marco dito. Alam ko na hindi ito ideya ni Mia. Ito ay atake ni Mamang Celia. Gusto niyang kumpirmahin ang kanyang ganap na financial power sa loob ng pamilya. Tinawagan ko si Marco. Ang kanyang boses ay hindi na ang nanginginig na boses dahil sa banta ng pagputol ng kuryente. Ito ay boses na may halong galit at pagkaunawa. Nakita mo, Sofia?
Gumagawa na naman ng gulo si Mama. Hindi ako pumayag na ibigay ang P2,000 kay Mia, pinost niya lang yan sa group chat nang walang pahintulot ko. Ano ang dapat kong isagot kay Mama? Huwag kang magsalita sa group chat, Marco. Hayaan mo lang si Mama na magsalita. Ngayon, ako na ang magdidikta. Kailangan nating lumaban. Hindi sa salita, kundi sa pagiging seryoso. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Marco, puno ng pag-asa. Una, kailangan mong linawin ang issue sa telepono ni Mia. Kailangan mo siyang harapin ng seryoso. Ginagamit ka lang ni Mia. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Sa ilalim ng aking utos. Huminga ng malalim si Marco at nagpa siyang harapin muna ang kanyang kapatid. Kailangan niyang magtakda ng malinaw na boundary hindi lang sa kanyang ina, kundi pati na rin sa kanyang kapatid na nasanay na umasa sa kanya. Hindi na nag-alinlangan si Marco. Nagpadala siya ng personal na mensahe kay Mia. Hindi ako makakabili ng phone mo. Kuya mo ako at mahal kita. Pero hindi ako ATM. Ikakasal ka na. Kailangan mo nang matutong maging independent. Pagkatapos ng mensahe ni Marco, tumahimik si Mia. Hindi niya inakala na sasabihin ng kanyang kuya ang tungkol sa kanyang gulo sa pinansyal at ang pagtanggi ng kanilang ina na tumulong ng ganoon kaseryoso. Pagkatapos resolbahin ang problema ni Mia, bumalik si Marco sa group chat ng pamilya kung saan idineklara ni Mamang Celia na ibibigay niya ang down payment ng aming bahay kay Mia. Inutusan ko si Marco na huwag sumagot sa group chat. Gusto kong ako ang humarap sa pag-uugali ni Mamang Celia at sa walang katapusang pangangailangan ni Mia sa aking pagiging seryoso. Hindi na ako pwedeng manahimik at hayaan silang balewalain ako. Binuksan ko ang group chat at nag-type ng malinaw at seryoso. Bawat letra ay puno ng determinasyon. Tatay, Mama, at sa inyo ring mga kapatid, kinumpirma ko ang mensahe ni Mama. May ilang bagay akong kailangan linawin. Tungkol sa ₱1,000 na down payment ng bahay namin, gusto kong linawin na pera ito na pinagsama namin ni Marco. Ginamit ito para bayaran ang bahagi ng apartment na ito. Kung saan kami nakatira kasama ang aming anak, ito ay aming magkasamang ari-arian. Tungkol sa opinyon ni Mama na ibigay ang pera na iyon kay Mia, hindi po kami sumasang-ayon, kami ay nasa matinding pinansyal na sitwasyon. Ang buong suweldo ni Marco ay ibinigay na kay Mama at ako lang ang nagbabayad ng lahat ng gastusin at tuition ng bata. Si Marco ay halos hindi nakabayad ng ₱10,000 para sa kuryente at condo dues at halos maputulan ng serbisyo dahil wala ako sa business trip. Hindi po kami ATM ng sinuman. Ang aking mensahe ay parang isang time bomb na sumabog sa group chat. Ang aking mga salita ay hindi nanisi, ngunit inilantad ang pinakahubad at pinakamasakit na katotohanan. Ang pinaka-dutiful na anak na nagbigay ng lahat ng pera sa kanyang ina ay tinanggihan ng kanyang ina at halos maputulan ng kuryente. Si Tatay Delfin, na palaging kalmado at tahimik, ay binasa ang mensahe ngunit nanahimik. Si Mamang Celia ay tiyak na nagpupuyos sa galit. Pagkalipas lang ng ilang minuto, nagring ang telepono ko numero ni Mamang Celia. Sobrang galit ang boses niya. Kaya pinindot ni Marco ang speakerphone para marinig ko. Marco, ano yang sinasabi ni Sofia? Bakit siya ganyan magsalita? Paano siya naglakas loob na ilantad ang problema sa pera ng pamilya sa group chat? Sabihin mo sa kanyang burahin agad ang mensaheng yon. Ma, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay mas seryoso kaysa dati. Lahat ng sinabi ni Sofia ay totoo, di ba? Hindi niyo rin po ako pinahiram ng pera para sa kuryente, tapos bakit po gusto ninyong ibigay kay Mia ang down payment ng bahay namin? Tumahimik ka, sumigaw si Mamang Celia. Sabi ko sa'yo, inutang ko yan sa inyo. May karapatan akong bawiin yan anumang oras. Dahil nag-asawa ka, kinalimutan mo na ang magulang mo. Sabihin mo sa kanyang tumahimik. Kung hindi, pupuntahan ko siya sa kumpanya niya at gagawa ako ng gulo. Pinatay ni Marco ang telepono. Ang kanyang puso ay nagulo. Ang pagbabanta ng kanyang ina at ang pag-amin na ito ay isang loan ay nagtanggal sa lahat ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Napagtanto niya na tama ako.
Sa ikalimang araw ng business trip, umabot sa rurok ang tensyon sa bahay. Pagkatapos ng pagtatalo sa group chat at ang galit na tawag ni Mamang Celia, lubusang naunawaan ni Marco ang seryosong problema. Nang umagang iyon, kumuha si Marco ng cash advance sa trabaho at humiram ng pera sa isang kaibigan para bayaran ang urgent na bill sa kuryente at condo dues na iniiwasan ang pagputol ng serbisyo. Ginawa niya ang lahat ng ito ng tahimik, nang hindi nagsasabi sa sinuman. Nag-grocery siya, bumili ng mga pangunahing pangangailangan at nagluto ng hapunan, bagamat medyo hindi perpekto. Pagod siya, ngunit nagsisimula na si Marco na kumilos bilang isang responsible adult na may pananagutan. Ngunit ang krisis ay hindi pa tapos. Gaya ng inaasahan ko, ang problema sa condo dues ang naging pinakamalaking banta. Tanghali. Nakatanggap si Marco ng formal na notisya mula sa management office ng apartment. Hindi na ito email warning, kundi isang selyadong opisyal na dokumento. Ang nilalaman ng notisya ay, ang unit ay mayroong 3 buwang overdue condo dues at may accrued penalty. Ang kabuuang halaga na babayaran ay napakalaki. At ito ay higit pa sa pera na inipon niya. Hawak ang notisya, naramdaman ni Marco na umiikot ang kanyang ulo. Hindi pa siya nakakagawa ng ganitong uri ng dokumento. Inakala niya na magbayad lang siya, tapos na. Ngunit ngayon, ang utang ay lumaki na dahil sa multa. Tinawagan niya ako, ngunit sadyang hindi ko sinagot. Gusto kong harapin ni Marco ang pressure na ito at maramdaman niya ng personal kung gaano kalaki ang naging epekto ng aking pagkawala. Patuloy si Marco sa pagtawag, ngunit nagpadala lang ako ng maikling mensahe. May emergency meeting ako. Mag-text ka lang ng kailangan mong sabihin. Sabi ko na sayo, tingnan mo ang email at mga dokumento. Halos bumagsak na si Marco. Pakiramdam niya, inabando na siya ng kanyang ina at asawa. Wala na siyang maaasahan o masisisi. Umabot sa rurok ang kanyang pagkawalan ng pag-asa. Alam kong tinutulak ko si Marco sa isang sitwasyon na hindi na siya makakaatras. Ang malaking overdue amount na ito ay naging kasangkapan para harapin niya ang mas malaking problema, ang kontrol ni Mamang Celia sa ari-arian. Binigyan ko siya ng 30 minuto para mag-isip, para maramdaman niya ang umaapaw na pagkawalan ng pag-asa. Pagkatapos, tinawagan ko siya. Ito na ang huling tawag. Marco, mayroon na tayong lahat ng ebidensya. Ang overdue notice. Ang ebidensya na hindi ka tinulungan ni Mama. At ang pinakamahalaga, ang ebidensya na gusto niyang bawiin ang down payment. Ngayon, hindi na tayo mag-uusap tungkol sa bill ng kuryente. Kailangan nating mag-usap tungkol sa 1,000 milyon na yan. Sabihin mo sa akin, Sofia, ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay ganap na nawalan ng lakas. Kailangan nating linawin ang malaking sikreto na matagal mong itinago sa akin. Ano ang eksaktong sinabi ni Mama sa iyo tungkol sa down payment? Sabihin mo sa akin ang totoo, Marco. Tumahimik si Marco, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang boses. Alam mo na, hindi ko alam. Pero ngayon, gusto kong marinig mismo sa bibig mo, hindi na lies para mapanatag ako. Sabihin mo. Dinala ng tawag ko si Marco sa isang ganap na kakaibang estado. Hindi na siya nag-aalala tungkol sa bill o pagputol ng kuryente. Ang buong focus niya ay nasa P2 milyong P2 na down payment at sa financial manipulation ni Mamang Celia. Marco, kailangan mong sabihin sa akin ang katotohanan. Kung patuloy mong itatago, hindi kita matutulungan at mawawala sa atin ang lahat. Seryoso ako, hindi banta. Bumuntong hininga si Marco, mahaba at mabigat, parang inalis niya ang isang pabigat na matagal nang nakadagan sa kanya. Patawad, Sofia, matagal ko na dapat sinabi sa iyo. Itinago ko sa iyo dahil natatakot ako na magalit si Mama, natatakot akong malungkot siya. Magpatuloy ka, kailangan ko ang katotohanan, yung 2,000, milyong 2,000 na sinabi niyang regalo sa kasal. Sa totoo lang, pagkatapos lang namin ikasal, tinawagan niya ako ng pribado. Sabi niya, hindi raw niya ibibigay ng lubusan. Ipahihiram niya raw muna
para may magamit kaming pambayad sa down payment dahil ayaw niyang marinig na nagsisimula kami ng walang pera. Ang bawat salita ni Marco ay parang kutsilyo na humihiwa sa aking paniniwala. Sa loob ng 3 taon, matibay akong naniwala na iyon ay isang taos-pusong regalo sa kasal mula sa aking in-laws. Ano ang eksaktong sinabi ni Mama? Walang labis o kulang. Sabi ni Mama, hihiramin ko yan sa inyo. Kung magkaroon kayo ng problema ni Sofia o kung kailangan ko ng pera para sa bahay ni Mia, babawiin ko yan anumang oras. Huwag mong isipin na libre yan. Sinubukan kong tumutol, pero sinabi ni Mama na ito raw ang paraan niya para protektahan ako at sinunod ko siya. Pumikit ako. Kinumpirma ng katotohanan ito ang lahat ng aking pagdududa. Hindi talaga gustong magbigay ng pera ni Mamang Celia. Ginawa niya ang loan na ito bilang isang tool of power, isang tanikala na humawak sa aming buhay. Ang pampublikong paghiling niya ng bayad sa group chat ay nagpatunay na totoo ang intensyon niya. Itinago mo sa akin ang katotohanan ito sa loob ng 3 taon. Bumaba ang boses ko. Hindi galit, kundi matinding pagkabigo. Patawad, Sofia. Duwag ako. Natatakot ako na mag-away kayo ni Mama at natatakot ako na hindi na niya ako ituring na anak. Marco, hinayaan mo ang takot mo na sirain ang kasal na ito. Hinayaan mong gamitin ni Mama ang pera para kontrolin ang buong buhay mo. Ngayon, nakikita mo na ba? Nang nahihirapan ka, tinanggihan ka niya at ngayon gusto niya nang pilitin na kunin ang ari-arian natin para ibigay kay Mia. Alam ko na oras na para maghanap ng solusyon kaysa sa manisi. Sige na. Salamat at sinabi mo ang totoo. Ngayon, tatapusin na natin ang power game na ito ni Mama. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Kinausap ko ang abogado. Kailangan nating gawing umamin mismo si Mama na ito ay loan na maaari niyang bawiin para magkaroon tayo ng legal at moral na basehan para bayaran ito. Naguguluhan pa rin si Marco. Magbabayad? Paano tayo magbabayad? Wala tayong pera pambayad ng overdue bill tapos magbabayad tayo ng 7,000. Hindi cash ang babayaran natin, Marco. Gagamit tayo ng strategy. May ebidensya ka na ng pampublikong paghingi niya ng pera sa group chat. Ang kailangan lang natin ay ang boses niya, ang voice evidence. May kailangan kang gawin ngayon. Ano yun, Sofia? Kailangan mong tawagan si Mama. Kailangan mong magkunwari na nagsisisi ka at naghihirap. Sabihin mo na naiintindihan mo na gusto niya na bawiin ang pera para kay Mia. At kailangan mong gawin siyang umamin ulit na ito ay loan at may karapatan siyang bawiin. Huwag mong kalimutang i-record ang tawag. I-record ang tawag. I-record si Mama. Hindi ba masyadong masama yun, Sofia? Marco, seryoso kong sinabi. Pumili ka. Mananatili ka bang isang dutiful na anak na kinokontrol at aagawan ng ari-arian o magiging isang asawa at ama na tatayo para protektahan ang sarili niyang pamilya? Kung hindi mo ito gagawin, mawawala ang PU000 at hindi tayo makakalabas sa kontrol ni Mama. Para sa iyong maliit na pamilya, kailangan mong gawin ito. Ang aking matatag na attitude ay nagwasak sa lahat ng pag-aalinlangan ni Marco. Alam niya na ito na ang huli niyang pagkakataon para itama ang kanyang pagkakamali at bawiin ang kontrol sa kanyang buhay. Sige, Sofia, gagawin ko. Tatawagan ko si Mama ngayon din. Alam ko na ito na ang sandali na si Marco mismo ang kailangang humarap sa kanyang ina. Maaari ko lang siyang gabayan. Ang pagkilos ay sa kanya na. Pinatay ko ang telepono, naghihintay ng may kaba sa resulta ng fateful confrontation na ito. Matapos kong patayin ang telepono, nakatayo lang si Marco sa sala. Ang telepono sa kanyang kamay ay malamig. I-record ang usapan ng kanyang sariling ina. Ito ay lampas sa moral na limitasyon na matagal na niyang itinakda para sa sarili niya. Ngunit ang pagkawalan ng pag-asa dahil sa overdue notice, ang pagiging malamig ni Mamang Celia at ang aking pagiging determinado ay nagtulak sa kanya sa isang lugar na hindi na siya makakaatras. Alam niya na kung walang malinaw na ebidensya, patuloy na magsisinungaling at magmamanipula si Mamang Celia
At sa huli, babawiin ang 2,000 at magiging walang-wala kami. Kailangan siyang kumilos para sa kanyang maliit na pamilya. Huminga si Marco ng malalim at binuksan ang recording function ng kanyang telepono pagkatapos ay tinawagan ang kanyang ina. Ma, ako po ito, si Marco. Ang boses ni Marco ay ginaya ang isang taong may sakit, nagsisisi at puno ng takot. Nang sagutin ni Mamang Celia, agad siyang sumigaw. Ano na naman ba? Hindi mo pa ba naayos ang utang mo? Sabi ko na, ako na ang bahala. Ma, pasensya na po. Kasalanan ko po. Hinayaan ko po si Sofia na magingay sa group chat at nasaktan ko po ang loob ninyo. Naayos ko na po ang problema sa kuryente, ma. Nagkunwari si Marco na naayos na niya para mapanatag si Mamang Celia. Pero yung milyong na down payment po sa bahay. Naunawaan ko na po ang gusto ninyo. Gusto niyo pong bawiin yon para ibigay kay Mia. Sa mga salita ni Marco, lumambot ang boses ni Mamang Celia, nagpakita siya ng pagmamalaki. Ngayon, naintindihan mo na? Magaling. Alam kong iintindihin mo yan. Hindi ang asawa mo ang nagulo, kundi ikaw ang anak ko, at mahal na mahal kita. Pinanatili ni Marco ang kanyang kalmado at itinanong ang pinakamahalagang tanong, Ma, maaari po bang kumpirmahin ninyo ulit ang tungkol sa pera na yon? Ito po ba ay regalo sa kasal na ibinigay ninyo o ito po ba ay loan na maaari ninyong bawiin anumang oras? Sigurado si Mamang Celia na nagsisisi si Marco at nakikinig sa kanya kaya nagbigay siya ng sagot ng walang pag-aalinlangan. Agad niyang iginiit ang kanyang pag-aari at kontrol. Ano bang pinagsasabi mo, Marco? Anong regalo sa kasal? Sabi ko na sa iyo, noong una, pera na inutang ko yan sa inyo. Akala mo ba, madali lang lumabas ang pera ko? Pondo yan para sa pagtanda ng magulang mo at para tulungan ang kapatid mo. Ikaw at si Sofia, tumira lang kayo sa bahay na yan at may karapatan akong bawiin ang pera na iyan anumang oras na sa tingin ko ay kailangan ko. Tandaan mo yan. Narinig ni Marco ang mga salita ng kanyang ina at nakaramdam ng sakit, ngunit sa parehong oras nakaramdam siya ng kakaibang lightness. Lumabas ang katotohanan at nasira ang lahat ng kanyang ilusyon. Opo, naiintindihan ko po, ma. So, ano po ang dapat kong gawin ngayon? Patuloy si Marco sa pagpapanggap na natatakot. Tumawa si Mamang Celia ng may panunuya. Huwag kang mag-alala. Sundin mo lang ang utos ni Mama. Huwag kang magpadala kay Sofia. Sabihin mo sa kanyang babawiin ko na ang pera. Huwag na siyang gagawa ng gulo. Pagkatapos ng kasal ni Mia, iisipin ko, ipadala mo lang ang suweldo mo sa akin buwan-buwan. Wala kang dapat alalahanin. Salamat po, Ma. Pinatay ni Marco ang telepono. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Agad niyang binuksan ang recording file at muling pinakinggan ang usapan. Ang malamig at may autoridad na boses ni Mamang Celia ay malinaw na umamin. Ito ay inutang ko sa inyo at may karapatan akong bawiin anumang oras na sa tingin ko ay kailangan ko. Natanggap ko ang recording file at pinakinggan ito ng 2 beses. Walang duda, boses ito ni Mamang Celia. Nakaramdam ako ng matinding kasiyahan. Ang crucial evidence ay nasa kamay ko na. Nagpadala ako ng mensahe kay Marco at inutusan siyang gumawa ng huling mensahe na ipapadala sa group chat ng pamilya. Tatay, Mama at Mia. Pagkatapos kong mag-isip, gusto kong kumpirmahin ulit ang isang bagay. Ang libong-libong na ginamit para sa down payment ng apartment na ito ay, gaya ng sinabi ni Mama sa akin, isang loan mula sa kanya, hindi regalo sa kasal. Kami ay nagkasundo. Upang maiwasan ang anumang posibleng hindi pagkakaintindihan at pagtatalo sa hinaharap, idinedeklara namin na babayaran namin ang buong 7,000 na loan na ito sa inyo, Ma, sa isang bagsak. Sa sandaling maihanda ang pondo, makikipag-ugnayan kami sa inyo, Ma, para sa proseso ng pagpapadala at tapusin ang utang na ito. Mula sa oras na ito, kami ay magiging ganap na independent sa pinansyal, hindi na konektado sa pera na ito. Salamat, Ma, sa pagpapahiram sa amin ng pera sa panahon ng aming hirap. Pagka-send ni Marco ng mensahe, agad na nagkagulo ang group chat.
Si Tatay Delfin ay nanatiling tahimik, ngunit si Mamang Celia ay hindi. Sa loob lang ng ilang segundo, baliw na nagring ang telepono ko numero ni Mamang Celia. Nagpasya akong huwag sagutin at inutusan ko si Marco na sagutin ang tawag at i-speakerphone ito para magawa ko ang supervision sa reaksyon niya. Marco, nababaliw ka ba? Ano? Yang mensahe na yan. Ang boses ni Mamang Celia ay puno ng gulat at galit. Sumabog ang galit ni Mamang Celia. Hindi niya kailanman inakala na gagamitin ko ang sarili niyang salita laban sa kanya. Ang intensyon niya ay kontrolin sa pamamagitan ng loan, hindi ang bawiin ito. Paano mo babayaran yan? Ang pera ninyo. Nakatali sa bahay. Naglakas loob kang kalabanin ako. Si Sofia ang nag-utos sa'yo, di ba? Gusto niyang mag-divorce para bawiin ang lahat ng pera ko. Ma, hindi po si Sofia ang nag-utos. Desisyon ko po ito. Hahanap po kami ng paraan para bayaran. Pero mula ngayon, huwag na po kayong makialam sa pinansyal namin. Nawalan na ng kontrol si Mamang Celia sa galit. Huwag kang mangarap. Akala mo, tapos na kapag nagbayad ka. Naglakas loob kang ilantad ang problema sa pera ng pamilya. Alam ko na si Mamang Celia ay maaring gumawa ng anumang nakakabaliw na bagay, ngunit ang pinakakinatatakutan niya ay ang kanyang asawa, si Tatay Delfin, ang lolo ng kanyang anak. Si Tatay Delfin ay kalmado ngunit may boses, at higit sa lahat, honor ng pamilya ang pinakamahalaga sa kanya. Marco, ipadala mo sa akin ang lahat ng ebidensya. Ang recording file ng pag-amin ni Mama, ang screenshot ng banta niya, at ang screenshot ng paghingi niya ng pera sa group chat. At ipadala mo ang lahat ng ebidensya na yan kasama ang overdue notice kay Papa. Kailangang makita ni Papa ang katotohanan ng ginawa ni Mama at kung gaano kalaki ang panganib na nililikha niya para sa pamilya namin. Papa, patawad at nagbigay ako ng problema. Ipinapadala ko po ang lahat ng nangyayari. Ayaw po namin ni Sofia na palakihin ito. Gusto lang po namin na tumigil si Mama. Binantaan po ni Mama na sisirain niya ang karir ni Sofia at ang bahay namin. Natatakot po kami. Papa, tulungan po ninyo kami. Si Tatay Delfin ay isang taong kalmado, iniiwasan ang confrontation at halos hindi nakialam sa problema ng kanyang asawa at mga anak. Palagi niyang pinaniniwalaan na kung mananahimik siya, maaayos ang lahat. Ngunit ngayon, nang magpadala si Marco ng maraming ebidensya tungkol sa kasakiman, pagmamanipula, at lalo na ang pagbabanta ni Mamang Celia na sirain ang bahay at honor, siya ay labis na nagulat. Alam ko na para kay Tatay Delfin, ang honor at kapayapaan ng kanyang anak ang pinakamahalaga. Hinding-hindi niya papayagan si Mamang Celia na gawing katatawanan ng pamilya, pag-usapan ng mga kapitbahay o dalhin sa korte dahil sa property dispute. Pagkalipas ng 15 minuto matapos magpadala si Marco ng mensahe, nagring ang telepono ko. Hindi si Marco o Mamang Celia, si Tatay Delfin. Sofia. Ang boses ni Tatay Delfin ay nanginginig, hindi niya maitago ang kanyang galit at pagkabigo. Nakita ko na ang lahat. Patawad, anak. Ang dami ninyong pinagdaanan ni Marco. Bumuntong hininga ako ng kaluwagan. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas sa harap ng taong may pinakamalaking boses. Opo, Tatay. Patawad at nagbigay kami ng problema. Sana po naiintindihan ninyo na hindi namin gusto ni Marco ang ganito. Pero lumagpas na po si Mama sa limitasyon. Hindi ko po hahayaang sirain ni Mama ang karir ko at ang ari-arian namin. Alam ko. Hindi ko inakala na ang mama mo ay ganoon katindi magsalita at ganoon kabulag kumilos. Hindi ko alam na gusto niyang ibigay ang pilabing kay Mia at sinabi niyang loan, yan, patawad anak. Hindi na po kailangan ng tawad, Tatay. Pigilan niyo lang po si Mama. Takot na takot po si Marco ngayon. Pagod na kaming lahat, Tatay. Sige, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang lumaki pa ito. Pupunta ako sa bahay ngayon din at kakausapin ko si Mama mo ng seryoso. Huwag kang mag-alala. Focus ka lang sa business trip mo at ipinagkakatiwala mo sa akin ang problema sa bahay. Pagkatapos ng tawag kay Tatay Delfin, nakaramdam ako ng matinding kapayapaan.
Ang plano ay ganap na nagtagumpay. Ginamit ko ang manipulation ni Mamang Celia para palakihin ang aking nag-aalinlangan na asawa at gawing tumayo ang isang passive na father-in-law para protektahan ang kanyang pamilya. Umuwi si Tatay Delfin at galit na kinausap si Mamang Celia. Sa harap ng kanyang asawa, ang taong palagi niyang nirerespeto at kinatatakutan at sa harap ng mga hindi matatawaran na ebidensya, lalo na ang recording file at ang pagbabanta na sirain ang ari-arian, ang lahat ng katigasan ni Mamang Celia ay nawala. Sa umaga ng ika-6 na araw, tinawagan ko si Marco. Ang boses ko ay mas malumanay na. Marco, tumawag si Papa. Galit na galit siya kay Mama. Gusto niyang magkaroon kayo ng malinaw na pag-uusap na tatlo. Si Papa ang magiging witness, kaya hindi na tayo mapapahirapan ni Mama. Alam ko, Sofia, tumawag sa akin si Papa. Sabi niya, kailangan kong maging matibay at huwag akong bibigay. Salamat sa iyo. Ano ang kailangan kong gawin sa pag-uusap na yon? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay may kumpiyansa ng isang lalaking alam kung ano ang ginagawa niya. Marco, ang pag-uusap na yon ay hindi para magtalo o magsisihan. Ito ay para tapusin ang lumang problema at magsimula ng bagong kabanata. Hindi natin kailangan ng kaso. Ang kailangan natin ay isang formal na pangako. Inihanda ko na ang draft ng mga huling pangangailangan. Sabihin mo kina Papa at Mama, kung gusto nilang panatilihin ang kapayapaan ng pamilya at iwasan ang kaso, kailangan ni Mama na sundin ang tatlong ito at kailangan namin ang witness na sulat kamay ni Papa. Nakinig ng mabuti si Marco. Unang kailangan ni Mama na gumawa ng contract na nagkukumpirma na ang ₱7,000,000 na down payment ay isang gift para sa inyo mula sa simula at hindi na niya kailanman babawiin. Ito ay ganap na magpapawalang bisa sa pag-amin niya na loan sa recording file. Ikalawang kailangan ni Mama na mangako na hindi na siya makikialam sa anumang pinansyal na problema ninyong mag-asawa o hihingi ng pera. Kasama rito ang paghingi ng pera o pagpapadala ng buwanang sweldo. Ikatlong kailangan ni Mama na mangako na hindi niya hihingin sa inyo ang financial responsibility para sa kasal at expenses ni Mia. Si Mama na ang bahala sa problema ni Mia. Tumahimik si Marco. Magpapakontract kay Mama? Hindi siya papayag. Marco, mas takot si Mama na mawala ang honor niya kaysa sa mawala ang pera niya. Sinabi ni Papa na magdi-divorce siya, di ba? Wala siyang choice. Kailangan nating gawin ito para protektahan ang ating pamilya magpakailanman. Nang hapong iyon, naganap ang face-to-face meeting. Wala ako, ngunit isinalaysay sa akin ni Marco ang lahat. Si Tatay Delfin ay nakaupo sa gitna, may seryosong mukha. Si Mamang Celia ay nakaupo sa tapat ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kahihiyan. Hindi na si Marco ang indecisive husband. Buong lakas niyang ipinadala ang aming mga pangangailangan sa ilalim ng malakas na suporta ni Tatay Delfin. Ayaw ni Sofia na palakihin ang bagay na ito. Ayaw ko rin na masaktan ang loob ninyong magulang. Pero lumagpas po si Mama sa limitasyon. Kailangan ko ng guarantee para sa maliit kong pamilya. Paliwanag ni Marco. Tumango si Tatay Delfin at inilapag ang pile of evidence sa table. Nakita ko na ang lahat. Mali ka, ang kasakiman mo ang nagpahamak sa mga bata. Ngayon, ito lang ang paraan para mapanatili ang honor natin. Isulat mo ang contract. Kung hindi, may sapat na karapatan si Sofia na magsampa ng kaso para sa panghaharas at property encroachment. Umupo si Mamang Celia at nagsimulang umiyak. Sinubukan niyang lumaban sa huling pagkakataon. Ayoko, pera ko yan. Bakit ko isusulat? Kung hindi mo isusulat, ilalabas ko sa publiko ang lahat ng ebidensya at magdi-divorce ako sa iyo. Pumili ka. Determinado si Tatay Delfin. Dahil sa takot sa diborsyo at sa kahihiyan sa harap ng kanyang anak, napilitang makipagkompromiso si Mamang Celia. Masakit sa loob, sinulat niya ang lahat ng nasa contract na binasa ni Marco.
Ang contract na sinulat mismo ni Mamang Celia at sinaksihan ni Tatay Delfin ay naglalaman ng kumpirmasyon na ang pulto libong-libong ay isang hindi na mababawing regalo, pangako na hindi makikialam sa pinansyal ng mag-asawa, at pangako na hindi maghahanap ng financial support para kay Mia. Kinuha ni Marco ang larawan ng contract at ipinadala sa akin. Nang makita ko ang nanginginig na sulat kamay ni Mamang Celia, nakaramdam ako ng relief, hindi ng tagumpay. Ang hindi nakikitang tanikala ay naputol na. Nang matanggap ko ang written agreement na may signature ni Mamang Celia at ang witness ni Tatay Delfin, nakahinga ako ng maluwag. Ang isang linggong krisis ay opisyal na natapos at nagtapos ito sa ganap na tagumpay para sa aking maliit na pamilya. Umuwi ako sa ikapitong araw. Pagkatapos ng matinding agreement noong nakaraang araw, pumasok ako sa apartment nang may kaunting excitement. Ang bahay ay hindi ang magulo na inaasahan ko. Sa halip, ito ay nakakagulat na malinis. Ang mga damit ay medyo gusot, ngunit nalabahan at nakatiklop ng maayos. Ang dining table ay malinis at may maliit na bouquet ng chrysanthemum sa isang lumang baso. Si Marco ay abala sa kusina. Suot niya ang aking lumang apron, medyo magulo ang buhok at may amoy ng bahagyang sunog na pagkain sa hangin. Marco, mahina akong tumawag. Humarap siya. Ang kanyang mukha ay pawisan ngunit may ngiti. Sofia, nakabalik ka na. Patawad, medyo sunog, yung omelette. Ibinalik ko ang aking maleta, lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang yakap ay hindi na nag-aalinlangan o duwag. Ito ay isang taos-puso at mainit na yakap ng isang lalaking dumaan sa bagyo. Welcome home, bulong niya. Patawad, Sofia. Nagkamali ako. Sinubukan kitang pahirapan. Hindi na kailangan, Marco, sabi ko. Natutunan mo na ang pinakamahalagang bagay. Nang gabing iyon, pagkatapos kumain ng hindi perpekto ngunit makabuluhang hapunan na niluto ni Marco, seryoso kaming nag-usap. Marami akong naisip sa business trip ko, sabi ko muna. Mula ngayon, kailangan magbago ang lahat. Ikaw ang head of the family, pero ako ang mag-aasikaso ng finance. Sumasang-ayon ka ba? Agad na tumango si Marco. Sumasang-ayon ako. Mula ngayon, ang P215,000 pesos na suweldo ko ay hindi na mapupunta kahit saan. Hatiin natin ng malinaw. Kinuha niya ang isang maliit na notebook na binili niya. 5%, 107,500 pesos ay ililipat sa ating joint account. Ikaw ang bahala diyan. Gagamitin yan para sa pang-araw-araw na gastos, bill, tuition ng bata at ipon natin. Hindi ako makikialam. At ang natitirang 107,500? Tanong ko. Kukunin ko ang natitirang 107,500 pesos. Gagamitin ko yan para sa personal kong allowance, gas at pagkain. At mula diyan, maglalaan ako ng 20,000 buwan-buwan para ipadala kay mama bilang allowance niya. 20,000 piso lang. Hindi sobra, hindi kulang. At iyon lang ang makukuha niya mula sa atin. Tiningnan ko siya ng may paghanga. Ang lalaking nagbigay ng buong 215,000 pesos sa kanyang ina ay natuto na ngayong magtakda ng malinaw at seryosong financial boundary. Ang plano mo ay napakamakatwiran, Marco, sabi ko. Huwag mong kalimutan, ang 107,500 pesos na yan ay pera mo rin. Kailangan mong maging responsible. Ikaw ang bahala sa gas at personal mong pagkain. Huwag kang hihingi sa akin ng pera kung maubos yan. Nangangako ako. Huwag kang mag-alala. Seryosong sabi ni Marco. Natutunan ko na, kapag wala akong pera, wala akong kahit tubig panghugas ng mukha. Simula noon, ang buhay naming mag-asawa ay lumipat sa isang bagong pahina. Si Marco, ang dating indecisive husband, ay talagang lumaki. Hindi na siya umasa sa akin o sa kanyang ina. Natuto siyang mag-manage ng oras, gawaing bahay at pinansyal. Hindi na niya iniiwasan ang mga tawag ni Mamang Celia. Kapag nagrereklamo ang kanyang ina, pinaalalahanan lang niya ito tungkol sa contract at sa kanyang fixed allowance na 20,000 peso. Si Mamang Celia ay nagreklamo pa rin.
ngunit alam niyang nawala na ang kanyang kapangyarihan at dahan-dahan niyang tinanggap ang katotohanan. 1 taon pagkatapos ng insidente, ang aming kasal ay mas matatag kaysa kailanman. Sa batayan ng respeto, transparency, at magkasamang financial responsibility, sinalubong namin ang isang magandang anak na babae. Ang aking buhay ay hindi na isang tahimik na sakripisyo, kundi isang pantay na pakikipagtulungan. Tiningnan ko ang aming natutulog na anak, at pagkatapos ay tiningnan ko si Marco na hindi perpektong nagtitiklop ng damit ng bata. Ngumiti ako. Alam ko na ang cold business trip na iyon ay nagligtas sa aming buong kasal. Ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa pagtitiis, kundi sa tapang na harapin ang katotohanan at palakihin ang taong mahal mo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood hanggang sa huli. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.